Ang malamig na tiles ng ospital ay dumikit sa pisngi ko at natikman ko ang lasa ng dugo sa aking bibig, halo sa amoy na antiseptic na laging naroroon sa ospital. Sumigaw ang aking sugat mula sa operasyon habang sinubukan kong bumangon. Naririnig ko ang mga sapatos ng nurse na sumisitsit sa sahig habang tumatakbo sila palapit sa akin. 3 araw. 3 araw pa lang mula nang maoperahan ako nang magdesisyon ang aking stepfather na nagpapanggap lang ako na mahina. Ako si Rihanna Santos, 29 taong gulang. At hanggang sa sandaling iyon sa sahig ng ospital, akala ko alam ko na kung ano ang itsura ng pinakamababa. Mali pala ako. Nagsimula ang lahat nang dumating si Jerry, ang stepfather ko, sa loob ng 3 taon, sa aking kwarto sa ospital ng umaga. Emerhensyang appendectomy ang operasyon ko. Alam mo, yung tipo na sinasabi sa'yo pagkatapos na 2 oras ka na lang pala bago maging malubha talaga. Sabi ng surgeon, na lucky ka at naagapan nila. Lucky. Ang salitang, yan ay babalik sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Si Jerry ay nagrereklamo na tungkol sa bill ng ospital bago pa ako magising mula sa anesthesia. Tahimik na nakaupo si nanay sa sulok, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag nagsisimula ng magalit si Jerry tungkol sa pera. Natutunan niya ang kakayahang maging halos invisible, lumiliit siya sa sarili tuwing tumaas ang boses niya higit sa normal na usapan. 3 taon ng pagsasanay ang nagpa-expert sa kanya sa paglaho habang nasa kwarto pa rin. Nang umagang yon, nagalit siya ng todo. Yung uri ng galit na nagiging kulay ube ang mukha niya, katulad ng beets na walang gusto pero pinipilit kumain dahil healthy. Tuloy-tuloy siyang nagrereklamo na kailangan ko nang magsimulang kumita para sa sarili ko, na hindi na raw magiging suporta ang pinaghirapan niyang pera sa isang palamunin. Isipin mo, 2 trabaho ang ginagawa ko bago magrebelde ang appendix ko. At nagbabayad ako ng upa sa bahay namin mula nang lumipat si Jerry at magdesisyong siya ang hari ng kastilyo. Nang sabihin ko na hindi pa ako makakatrabaho, sabi ng doktor ay 2 linggo pang pahinga. Doon nangyari. Ang sampal ay dumating ng napakabilis at malakas na hindi ko nakita. 1 segundo nakaupo ako sa kama, sumunod ay nasa sahig na ako. Natumba ang IV stand kasama ko. Sumigaw ang makina na nakakonekta rito. Punong-puno ng metallic na lasa ang bibig ko habang nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa gulat sa lahat. Nakatayo si Jerry sa ibabaw ko. Ang championship ring niya sa bowling league, yung laging binabanggit niyang nanalo noong 2019, ay tumama sa labi ko nang sampalin niya ako. Sumisigaw siya tungkol sa pagtigil ko, sa pagpapanggap, sa pagiging dramatic, sa pagiging gastusin. Hindi ko napansin ang irony na siya mismo ang gumagawa ng malaking drama, lalo na nang dumating ang 2 nurse, 1 security guard, at kalaunan ay 3 pulis. Dapat mong makita ang mukha ni Jerry nang pumasok ang mga pulis. Mula sa kulay ube na galit hanggang maputlang gulat, nang mas mabilis pa sa sports car niya na sinasabi niyang kaya raw mula 0 hanggang 60 sa 4.2 segundo. Pero alam naming lahat na hindi niya kailanman na-test iyon dahil sayang ang gas. Agad niyang sinimulang ipaliwanag na misunderstanding lang ito, na sinusubukan lang niyang bigyan ako ng tough love na mga bata ngayon. At oo, tinawag niya akong bata kahit halos 30 na ako. Kailangan daw disiplina. Si Officer Ramirez, isang babaeng mukhang marami nang nakitang domestic violence cases, hindi bumili sa sinasabi ni Jerry. 1 tingin lang sa akin sa sahig dugo sa hospital gown ko, mga nurse na nagche-check sa sugat ko kung bumukas ulit at nanigas ang panga niya sa paraang ibig sabihin ay may masamang araw na darating sa isang tao. At sa wakas, hindi na ako iyon. Sa wakas ay nagsalita si nanay, pero para lamang ipagtanggol si Jerry, ipinapaliwanag kung gaano siya ka-stress sa mga bill medical. Lumalabas ang mga salita. Pero ang mata niya ay nagsasabi ng ibang kwento. May takot doon, o siguro puro pagod mula sa 3 taong naglalakad sa itlog. Siya ay tumanda ng 10 taon mula nang pakasalan si Jerry, at hindi sa maganda. Ito yung pagtanda mula sa walang katapusang pag-aalala, at hindi alam kung anong mood ang darating sa pinto gabi-gabi. Si Aling Nena, ang matandang kasama ko sa kwarto na nagpapagaling mula sa hip surgery.
Paulit-ulit na pinindot ang call button. Humihingi na magbigay ng witness statement. Sa 83, wala siyang pasensya sa mga lalaking naniniwalang ang kamao ang nagpapahalaga sa kanila. Nakaligtas siya sa Cultural Revolution sa China, sabi niya sa mga pulis. At hindi siya mananahimik habang may bowling league reject na nananakot sa isang dalaga. Lalong hindi nagustuhan ni Jerry ang tawag na bowling league reject. Ang league na yon ay halos buong buhay sosyal niya at identity maliban sa pagpapahirap sa amin. Pinapalis ng pulis si Jerry sa ospital, pero hindi pa nila siya mapapalayas sa buhay namin. Hindi pa. Bumalik siya sa bahay bago pa ako ma-discharge, kumikilos na walang nangyari. Si nanay ang sumundo sa akin mag-isa, gumagawa ng dahilan na kailangan daw magtrabaho si Jerry. Pero alam naming pareho na malamang nasa bahay siya nagpo-polish ng sports car at sinasabi sa sarili na siya ang biktima. Hayaan mo akong bumalik at ipaliwanag kung paano kami napunta rito dahil walang nagsisimula sa pamumuhay kasama ang taong naniniwalang okay lang na sampalin ka sa ospital. Dumating si Jerry sa buhay namin gaya ng karamihan sa mga mandaraget, nakabalot bilang sagip. Bago magpatuloy, pakikalmahan mo bang i-like ang post at sabihin sa comments kung saan ka nanonood at anong oras doon. Salamat. 3 taon na ang nakalipas. Nalulunod si nanay sa utang mula sa medikal na bill ni tatay na yumao. 2 taon na lumaban si tatay sa cancer bago siya natalo. Kahit may insurance, napakalaki pa rin ng bill. Trabaho ako sa retail at freelance graphic design, nag-aambag ng kaya ko. Pero parang sinusubukan kong i-bail out ang barko gamit ang tasa ng kape. Pagkatapos ay dumating si Jerry sa book club ni nanay. +1 siya ng kaibigan. Sinabi niyang successful businessman na bagong lipat sa bayan para sa small town charm. Nagmamaneho ng sports car na kamamahaling damit na nalaman ko later na peke mula sa outlet at may solusyon sa lahat ng problema namin. Ang pagkikilig ay parang bagyo. 6 na buwan mula pagkikita hanggang kasal. Nangako siyang aalagaan ng lahat, magiging lalaki ng bahay, may red flags. Oh, sobrang dami kaysa sa parada sa China. Pero kapag desperate ka, nagiging colorblind ka sa pula. Lumipat agad siya pagkatapos ng kasal at doon nagsimulang lumabas ang tunay na Jerry. Una, maliliit na bagay. Kailangan daw idagdag siya sa bank account ni nanay para matulungan sa finances. Pagkatapos, kumbinsihin niya si nanay na idagdag siya sa deed ng bahay para sa tax purposes daw. Ang disability payments ko mula sa aksidente sa sasakyan, 5 taon na ang nakalipas, ilagay daw sa household account na kontrolado niya para sa budgeting. Trabaho ako ng 2 trabaho kahit may chronic pain. Pero parang lagi kaming broke, laging atrasado, laging kailangang magtipid, habang ang sports car ni Jerry ay laging may oil change. Nagsimula akong makapansin na nawawala ang mga bagay. Hindi mahalaga. Mas matalino si Jerry kaysa doon. Pero nawawala ang mga papeles. Mga medical bill nawawala bago ko ma-review. Insurance documents nawawala sa mail. Kapag tinanong ko, hinahaplos niya ang ulo ko na parang nalilito akong bata at sinasabing siya ang bahala, wag ko na raw problemahin ang magandang maliit na ulo ko. Ang condescension ay tumutulo gaya ng syrup sa pancake. Matamis, nakakasuka, at peke. Sinubukan niyang balaan kami. Nakita niyang sumisigaw si Jerry kay nanay sa likod bahay. Nakita niyang sinuntok ang pader ng malakas kaya may butas na pinagawa niyang ipaayos at pinturahan ko. Pero natatakot din siya. May paraan si Jerry na ipaalam sa mga tao na alam niya ang tungkol sa kanila. Saan sila nagtatrabaho, saan nag-aaral ang mga anak, anong oras nila nilalakad ang aso. Walang direktang banta, sapat lang para maging uncomfortable ang lahat. Naging malinaw ang pattern pagkatapos ng operasyon ko. Habang nakahiga ako sa hospital bed, may oras akong mag-isip, pagsamahin ng mga piraso. Ang galit ni Jerry sa pera ay hindi random, calculated ito. Tuwing malapit na akong maunawaan ang finances namin, may crisis. Tuwing nagsisimula si nanay magtanong, bigla siyang nagkakasakit ng mysterious stomach problems na nagpapahiga sa kanya at dependent. Tuwing nagsisimula akong mag-ipon para makalipat, may emergency na nagpapawalang laman sa savings ko. Ang nurse na nag-discharge sa akin, si Becca,
Lihim na naglagay ng card para sa domestic violence hotline sa discharge papers nang wala si Jerry. Hindi siya nagsalita, hinawakan lang ang kamay ko at binigyan ng tingin na sinasabing nakita na niya ito ng maraming beses. Ang card ay may website at gabi-gabi nang natutulog si Jerry sa bowling at si nanay ay natutulog, nagsimula akong magbasa. Ang mga pattern doon ay parang binabasa ko ang sarili kong diary kung honest ako. 2 linggo sa recovery, ginawa ni Jerry ang pinakamalaking pagkakamali niya. Pumunta siya sa bowling tournament sa malayong lugar, 3 araw na event na pinag-uusapan niya ng buwan. Kinuha pa niya ang pera mula sa emergency fund ni nanay para sa entry at hotel, sinasabing mananalo siya at doble pa. Masama ang araw ni nanay, nakahiga sa kama sa isa pang misteryosong sakit, kaya ako ang may kontrol sa bahay. Matagal ko nang iniisip bakit laging nakalock ang home office ni Jerry. Siguro dahil sa pain medication ako, nagkaroon ng tapang. O siguro sapat na talaga. Pero nagdesisyon akong buksan ang lock na yon. Tinuruan ako ng YouTube. At lumabas na ang mga fancy lock na, yon ay mura lang, katulad ng lahat ng bagay kay Jerry na mukhang impressive sa una. Ang nakita ko sa office na yon ay nagbago ng lahat, talagang lahat. Una, mga marriage certificates, marami. 4 na beses nang nag-asawa si Jerry bago si nanay, hindi 2 lang ang sinabi niya. Bawat isa ay tumagal ng 2 hanggang 4 na taon, bawat isa ay nagtapos sa restraining order. Nakita ko ang aktwal na documents. Bebang mula sa isang probinsya, Darna mula sa isa pa, Susan at Margie. May pattern sa locations din. Laging lumilipat ng probinsya pagkatapos ng diborsyo, siguro para walang makapag-compare ng notes. Pero hindi yon ang pinakamasama. May papeles na nagpapakita na nangongolekta si Jerry ng disability benefits sa pangalan ko gamit ang social security number ko. Nagfa-file siya ng claims na wala akong alam. Kinukuha ang dagdag na pera habang sinasabing nabawasan ang benefits ko. May credit card sa pangalan ko na hindi ko in-apply, loans na hindi ko kinuha. Ang credit score ko na maingat kong binuo muli pagkatapos ng mga mali sa early 20s ay nawasak at saka natagpuan ko ang life insurance policies, 3 kay nanay. Lahat kinuha sa nakaraang taon, lahat si Jerry ang sole beneficiary. Kabuang payout kung may mangyari kay nanay, 2 milyon. Para sa babaeng malusog na parang kabayo bago dumating si Jerry, madalas na siyang magkasakit lately. Ang mga bitamina na ipinipilit niyang inumin ni nanay araw-araw, yung special na ini-order online dahil hindi raw sapat ang sa tindahan. Kinuhanan ko ng litrato ang bawat bote, bawat label. Kung nandito ka pa sa puntong ito ng kwento ko, alam mo kung gaano kahalaga ang suporta mo. Pakikalmahan mo bang mag-subscribe at i-like? Ang tunay na jackpot ay ang laptop ni Jerry, naka-log-in at bukas. Ang email niya ay kayamanan ng ebidensya. Mga usapan sa ibang babae sa dating sites kung saan aktibo pa rin siya, nang huhuli pa rin ng bagong biktima. Sa profile niya, sinasabing widower. Hindi pa patay si nanay, pero mukhang nagpaplano na si Jerry ng maaga. Inilalarawan niya ang sarili bilang successful entrepreneur na walang anak, naghahanap ng tradisyonal na babae na marunong pahalagahan ang tunay na lalaki. Nagsuka ako ng kaunti sa bibig ko habang binabasa yon, at hindi lang dahil sa post-surgery nausea. May email sa lawyer tungkol sa pagbebenta ng bahay namin. Bahay ni nanay, yung binayaran ni tatay gamit ang life insurance niya para laging may tirahan kami. Tinatanong ni Jerry tungkol sa power of attorney, kung ano ang mangyayari kung maging mentally incompetent si nanay. May searches sa browser history tungkol sa undetectable poisons inducing heart attacks, making deaths look natural. Nanginginig ng husto ang kamay ko na halos hindi ko matagalan hawakan ang phone para kuhanan ng litrato ang lahat. Alam ko hindi ko kaya ito mag-isa. Epektibo ang pag-i-isolate ni Jerry sa amin. Bihira nang bumisita ang mga kaibigan ni nanay. Ang mga kamag-anak ay itinulak palayo dahil sa bastos na ugali ni Jerry sa mga gathering. Pero may mga pangalan na ako ngayon, mga ex-wives. At sa panahon ngayon, may digital footprints ang lahat. Natagpuan ko si Darna muna sa Facebook. Locked down ang profile, pero ang picture niya ay nakangiti, may sign na survived and thriving.
Nag-message ako ng pangalan ni Jerry at litrato niya. Sa loob ng 1 oras, sumagot siya ng 3 salita na nagsabi ng lahat. He got another. Ang unang tawag namin ay tumagal ng 3 oras. Ang kwento ni Darna ay nakakatakot na pamilyar. Whirlwind romance, financial control, mysterious illnesses, isolation. Nakalabas siya nang mahuli niyang nilalagyan niya ng kung ano sa kape niya. Hindi niya napatunayan na lason, pero alam niyang brutal ang diborsyo. Sinubukan ni Jerry na sabihing baliw siya, pero may sapat na dokumento si Darna para makakuha ng restraining order at mapanatili ang bahay. Halos. Nakikipag-ugnayan pa rin si Darna kay Bebang at Margie. Si Susan ay yumao na, official heart attack, pero may duda si Darna. Sa loob ng 1 linggo, may group chat na kami, nagsha-share ng ebidensya, naghahambing ng timelines, ang mga pattern ay hindi maikakaila. Ginamit pa nga ni Jerry ang parehong lines sa amin lahat, parehong tactics, parehong escalation. Tinawag namin ang sarili na Gary Survivors Club na mas nakakatawa kaysa sa pakiramdam noon. Si Margie, na paralegal, nagsimulang tulungan akong maunawaan kung anong ebidensya ang tatagal sa korte. Si Bebang, na naging advocate para sa domestic violence survivors, alam ang lahat ng resources, lahat ng tamang tao tawagan. Si Darna, na pinanatili ang lahat mula sa kasal nila ni Jerry. Bawat resibo, email, text ay ebidensya na pattern ito pabalik ng 50 na taon. Samantala, kailangan kong magpanggap pa rin sa bahay. Kailangan kong magpanggap na mahina pa rin mula sa operasyon. Hayaan si Jerry na maniwala na buo ang kontrol niya. Pinakamahirap na acting job ng buhay ko, lalo na kapag may komento siya tungkol sa pagiging mas lalong sakitin ni nanay. Na siguro dapat isipin na ang assisted living na siya ang bahala kapag wala na si nanay. Ang paraan ng pagsabi niya ng kapag hindi kong nakakakilabot. Napansin din ni Aling Lina ang pagbaba ni nanay. Ang anak niyang si Ami, pharmacist, nang ipakita ko ang litrato ng vitamins ni nanay, namutla ang mukha. Hindi siya pwedeng legal na sabihin kung ano ang iniisip niya nang hindi nakikita ang aktwal na bote. Pero sinabi niyang marami sa supplements na ibinibigay ni Jerry kay nanay ay maaaring magdulot ng eksaktong sintomas na nararanasan niya at long-term ay maaaring magdulot ng organ failure. Kailangan namin ng higit pang patunay at kailangan agad. Lalong humihina si nanay araw-araw at lalong nagiging matapang si Jerry. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa cruise na gusto niyang puntahan kasama si nanay. 2 lang sila sa international na lugar kung saan, sabi niya, kahit ano ay maaaring mangyari. Ang paraan ng pagsabi niya ay nagpapatibay sa lahat sa survivor group chat namin. Kailangan naming kumilos bago ang cruise na yon. Nagsimula akong mag-record ng lahat. Bawat usapan, bawat pagkain kung saan ipinipilit ni Jerry na siya ang magluto para kay nanay. Bawat pagbibigay niya ng vitamins, bumili ako ng maliliit na camera online, yung mukhang phone charger or smoke detector. Itinago ko sa lahat, kusina, sala, office ni Jerry, kahit isa sa kwarto nila na mukhang digital clock. Ang nakunan ay nakakatawa sana kung hindi nakakatakot. Si Jerry, kapag akala niya mag-isa, nagpa-practice ng usapan. Nakatayo sa harap ng salamin, nagre-rehearse kung ano ang sasabihin sa pulis kapag namatay si nanay. Nagpa-practice ng iyak, talagang fake tears na parang community theater reject. Binibilang ang pera na wala pa, gumagawa ng plano para sa tragic loss. Nag-practice pa ng update sa dating profile para pagkatapos ng appropriate mourning period na ayon sa timeline niya ay mga 3 linggo. Ang bowling league ay nagbigay ng unexpected break. Si Jerry ay nangungutang sa mga teammate para sa sure thing business investment. Kumbinsihin niya ang 6 na lalaki na ibigay ang retirement savings nila, nangangako na triple sa 6 na buwan. Ang papeles na ipinakita niya ay peke. Alam ko dahil natagpuan ko ang templates sa computer niya, katabi ng tutorials kung paano mag-forge ng financial documents at best states for bigamy laws. Hindi ba subtle talaga si Jerry? 3 buwan pagkatapos ng insidente sa ospital, gumawa si Jerry ng move.
Umuwi siya mula sa bowling isang Martes gabi na may papeles, legal documents na magbibigay sa kanya ng power of attorney sa medical at financial decisions ni nanay. Sabi niya, formality lang, rekomendasyon ng lawyer dahil lalong sumasakit si nanay lately. Hindi aksidente ang timing. Lalong sumama si nanay ng linggong yon pagkatapos dagdagan ni Jerry ang dosis ng vitamins, sinasabing darating ang flu season at kailangan niya ng extra protection. Nakaupo ako sa kitchen table, patuloy na nagpapanggap na mahinang recovering stepdaughter. Itinulak ni Jerry ang papeles sa akin kasama ang pen na siguro mas mahal pa sa lahat ng regalo niya kay nanay sa birthday. Gusto niyang i-witness ko ang lagda ni nanay. Sabi niya mas maganda kung family ang mag-verify na sound mind siya nang pumirma. Ang irony na nag-aalala siya sa itsura ng legitimacy habang dahan-dahang nilalaso ng nanay ko ay hindi nawala sa akin. Nanginginig ang kamay ni nanay habang abot sa pen. Tiningnan niya ako ng mga hollow eyes na parang alam niyang may mali pero hindi maipaliwanag. Ang vitamins na ibinibigay ni Jerry, nalaman naming may high doses ng supplements na maaaring magdulot ng confusion at memory problems kapag pinagsama. Perfect para magmukhang mentally incompetent. Gusto kong sumigaw, baligtarin ang table, kunin ang mamahaling pen at itulak sa lugar na kakailanganin ni Jerry ng operasyon para mabawi. Sa halip, ginawa ko ang mas maganda. Sumunod ako. Jerry, sabi ko, gamit ang pinakamagandang confused daughter voice. Hindi ba dapat may lawyer tayo para sa ganitong importante? Para siguradong legal at tama. Lagi ka namang maingat sa mga ganito. Nag-twitch ang mukha niya. Galit na sinusubukang magmukhang reasonable. Hindi siya makapagmalaki ng hindi magmukhang suspicious, kaya pumayag siyang mag-set up ng proper signing sa susunod na linggo. Binigyan kami ng 7 araw. 7 araw para iligtas ang buhay ni nanay at ilagay si Jerry sa tamang lugar. Ang group chat ng ex-wives ay puno ng activity. Si Darna ay natagpuan ng isang bagay na incredible. Ginawa ni Jerry ang eksaktong power of attorney move kay Margie bago ang aksidente niya na nagpa-ospital sa kanya ng linggo. Ang aksidente na ginawa si Jerry na medical decision maker hanggang lumipad ang kapatid ni Margie mula sa malayo at nag-raise ng issue sa hospital admin. Naalala ni Bebang ang katulad kahit sa property transfer naman sa kanya. Nagmamapa kami ng playbook ni Jerry at parang binabasa ang handbook ng serial killer. Maliban sa murder, slow-motion financial at emotional assassination ito. Kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa Bowling League Discovery na nagbago ng lahat. Naalala mo ang mga teammate na niloko ni Jerry? Isa sa kanila, si Kuya Eddie. Oo, talagang pangalan niya yon. Lahat 300 pounds, may pamangkin na IT security. Si Tyler, yung tipong kaya siguro i-hack ang gobyerno, pero ginagamit ang powers para sa mabuti, kadalasan. Nang malaman ni Kuya Eddie na nawala talaga ang retirement money niya, hindi invested sa magical startup, sumali si Tyler. Nagdig si Tyler at nalaman na parehong scam ang ginagawa ni Jerry sa bawat probinsyang tinirhan niya. Milyon-milyon sa loob ng 15 na taon, dosenang biktima, pero dito, naging interesting. Hindi sapat na matalino si Jerry para itago ang digital trail. Parehong password ang ginagamit niya sa lahat. Si Jerry Bowles 300 dahil syempre. Parehong email variations, parehong fake business names. Idinukumento ni Tyler ang lahat. Gumawa ng file na magpapaiyak ng luha ng saya sa pulisya kung gaano kadali ang trabaho nila. Samantala, sa bahay, lalong tumitindi. Inanunsyo ni Jerry na nabook na ang cruise. 2 linggo sa Caribbean, silang 2 lang aalis sa loob ng 10 araw. Inayos na raw na ako manatili sa tita na matagal ko nang hindi nakakausap. Sinasabing kailangan ko raw ng family support habang wala sila. Ang tita, nang tawagan ko, walang alam sa sinasabi ko. Ginawa lang ni Jerry ang lahat. Siguro plano niyang sabihing tumakas ako o mas masahol habang wala sila. Ang mga kamera na itinago ko ay nakakakuha ng ginto. Si Jerry sa phone kasama ang isang tao, nag-uusap kung paano malulutas ang sitwasyon soon at kung paano magiging worthwhile ang insurance payout. Si Jerry na nagkakadurog ng pills at hinalo sa protein shake ni nanay, yung ipinipilit niyang inumin para sa lakas.
Ang Grieving Widower Act ni Jerry ay lalong nagiging elaborate. Bumili pa siya ng itim na suit na sinubukan habang nagre-rehearse ng eulogy para kay nanay. Ang lalaki ay nagre-rehearse ng libing niya habang buhay pa siya, natutulog sa kabilang kwarto. Kung hindi nakakatakot, nakakatawa ito na parang villain sa murang pelikula. Ang gabi, bago ang planned power of attorney signing, gumawa kami ng move. Kailangang perpekto ang coordination. Ang pulisya para sa interstate fraud, adult protective services para kay nanay, local police para sa assault at attempted murder, at kahit ang BIR. Dahil sino pa ba ang hindi nagbabayad ng buwis sa lahat ng ninakaw na pera? Ang Bowling League ay nagbigay ng perfect opportunity. Huwebes gabi ay championship playoffs at hindi palalampasin ni Jerry iyon kahit ano pa. Nag-practice siya ng hook release ng linggo, nakakabagot ang detalye tungkol sa pin carry at oil patterns. Umalis siya sa bahay ng 6:30, hinalikan si nanay sa noo sa gesture na magiging sweet sana kung hindi ko nakita na nilagyan niya ng kung ano ang tiyaan niya isang oras bago. Sa 7-0, naging crime procedural ang bahay namin. Dumating ng sabay-sabay ang mga ahente ng NBI, police, social workers at paramedics. Naguguluhan si nanay pero cooperative habang dinala siya sa ospital para sa evaluation at treatment. Sinamsam ang vitamins para sa testing. Ang computers, documents, lahat sa office ni Jerry ay inbox bilang ebidensya. Si Aling Lina sa kapitbahay ay nakatayo sa bakuran, hayagang nagvi-video sa phone habang nagko-commentary sa Filipino sa mga kamag-anak niya siguro sa probinsya. Sa bowling alley, ibang eksena. Hinintay ng mga ahente hanggang mid-frame si Jerry. Katatapos lang niyang itapon ang magiging strike, perfect form. Kumikislap ang championship ring sa ilalim ng ilaw. Pinatapos muna nila ang frame. Maaaring petty rin ang batas at pinahahalagahan ko iyon. Bago lapitan, nakita ng buong league habang binasa ang rights niya, hinandaan at nilakad palabas sa harap ng shoe rental counter. Si Kuya Eddie ay nagumpisa ng slow clap na naging full applause pagdating sa pinto. Pero hindi pa tapos ang gabi ni Jerry. Sa bahay, nakita ang sapat na ebidensya para idagdag ang attempted murder sa charges. Positibo ang vitamins sa ilang substance na kapag pinagsama ay maaaring magdulot ng organ failure sa paglipas ng panahon. Ang life insurance, forged documents, stolen disability benefits. Pangarap ito ng prosecutor. Sinamsam din ang laptop ni Jerry na may lahat ng research sa untraceable poisons at making accidents happen. Para sa taong akala niya matalino, hindi niya naintindihan na ang pag-clear ng browser history ay hindi talaga nagde-delete. Si Tyler, pamangkin ni Kuya Eddie, ay gumawa ng website, GaryScamAlert.com. Sa loob ng oras pagkatapos ng aresto, live na ito na may litrato, dokumento, at victim testimonials. Ang mga teammates sa bowling ay hindi lang galit sa pera nila. Galit sila sa pagiging pinagtripan. Mga proud na lalaki na nagtrabaho buong buhay, nag-ipon ng maingat, at niloko ni Jerry na parang biolin. Nag-crash ang website ng 3 beses sa unang gabi dahil sa traffic. Ang aresto ni Jerry ay nasa 11 Seconds News. Ang headline, Local man arrested in multi-province fraud and attempted murder scheme na hindi talaga nakuha ang buong pathetic nature ng krimen niya. Sa umaga, naging viral sa social media. May nag-video ng aresto sa bowling alley. At ang video ni Jerry na nagpapaliwanag sa mga ahente na misunderstanding lang habang nakasuot ng bowling shoes ay naging instant meme. Ang trabaho niya. Oo, may trabaho talaga si Jerry na nagbebenta ng second-hand na sasakyan sa dealership na malakas ang ad sa TV. Pinaputok siya sa text habang nasa kustudiya pa. Sinabi ng boss niya sa reporters na si Jerry ang pinakamasamang salesperson nila. Karamihan ng oras ay gumagawa ng side schemes sa trade-ins ng customer. Ang dealership ay nakakita ng pagtaas ng sales pagkatapos siyang paputukin na may customers na sinasabing iwasan nila dahil sa kanya. Brutal ang dating sites. Ang Gary Survivors Club ay nagsiguro na na-update ang profiles niya ng mugshot at note tungkol sa aresto. Mga babaeng nakakausap niya ay nagsha-share ng conversations online.
Isa ay nag-post na humingi siya ng loan sa second date para sa medical bills ng sick mother niya. Ang sick mother niya ay patay na 15 taon na. Pero ang pinakamaganda, ang chef's kiss ng karma ay nang ma-repossess ang sports car ni Jerry. Lumalabas na buwan na atrasado sa hulog, juggling credit cards para sa minimum habang sinasabing fully owned niya. Dumating ang repo man habang may news interview. Ang court-appointed lawyer niya ay nagbibigay ng statement sa lawn namin. Ang itsura ng lawyer habang niloload ang sports car sa flatbed sa background, habang sinasabing innocent ang client niya, ay priceless. Tumawa pa ang news anchor sa ere. Ang recovery ni nanay ay kamangha-mangha pagkaalis sa vitamins ni Jerry. Sa loob ng 1 linggo, bumalik ang kulay niya, nawala ang confusion, at nakapagbigay siya ng full statement sa pulis. Sabi ng doktor, isa pang buwan sa supplements na yon ay maaaring magdulot ng irreversible damage. Umiiyak siya nang ma-realize kung ano ang ginagawa ni Jerry. Pero hindi lang luha ng lungkot. May relief doon. Relief na hindi siya nababaliw, na totoo ang sakit niya, pero gawa-gawa, nagsimulang lumabas ang ibang biktima. Mga babae mula sa iba't ibang probinsya, lahat may kwento. Gumawa ang pulisya ng dedicated tipline na tumanggap ng mahigit 200 tawag sa unang linggo. Ang pattern ni Jerry ay sobrang consistent, halos nakakabagot. Hanapin ang vulnerable na babae, pakasalan o lipatan, kontrolin ang pera, dahan-dahang lasunin habang nagsiset up ng life insurance, pagkatapos ay kunin ang payout. Ang tanging dahilan kung bakit hindi marami ang namatay ay dahil madalas nagiging impatient at sloppy si Jerry, na humahantong sa diborsyo imbes na libing. Ang bowling league ay nag-ban sa kanya habang buhay, na mukhang maliit kumpara sa federal charges, pero para kay Jerry, devastating. Pinigilan pa siya ng lawyer na tawagan ang league president mula sa kulungan para magmakaawa. Higit pa ang ginawa ng league. Gumawa sila ng Jerry Rule requiring financial background checks para sa sinumang nangungutang sa loan fund ng league. Si Kuya Eddie ang nag-anunsyo nito sa susunod na tournament sa standing ovation. Ang local Facebook groups ay nag-enjoy. Ang mugshot ni Jerry ay naging profile picture ng group na Surviving Our Town's Worst, kung saan nagsha-share ng kwento ng iba pang scam niya sa mga nakaraang taon. Ang may-ari ng karinderya ay nag-post na hindi siya nagtitip, laging nagrereklamo para libre at minsan sumubok magbayad ng check mula sa closed account. Ang librarian ay nagkwento na nagnakaw siya ng DVDs at sinubukang ibenta sa pawn shop. Kahit ang barber niya ay sumali, sinabing lagi niyang pinag-uusapan ang presyo ng 200 pesos na gupit. Ang trial ay halos anticlimactic pagkatapos ng lahat. Sinubukan ng lawyer ni Jerry na magmalaki ng mental incompetence, na ironic dahil sinubukan niyang ipadeklara na incompetent si nanay. Ang prosecutor, isang magandang babaeng nagngangalang Patricia, na naka-pearls at may boses na parang honey over broken glass, sinira ang bawat depensa. May resibo siya, literal at figuratively. Ang ebidensya ay sobrang overwhelming na ang jury ay nag-deliberate ng wala pang 2 oras, kasama na ang lunch. 15 taon. Iyon ang hatol kay Jerry. 15 taon para sa fraud, attempted murder, assault, identity theft, at ilang iba pang charges na binilang ng judge na parang grocery list. Sinubukan ni Jerry na magbigay ng statement tungkol sa pagiging misunderstood, kung paano niya lang gustong alagaan ang pamilya, pero pinutol siya ng judge sa kalagitnaan. Mr. Jerry, sabi niya, ang tanging inaalagaan mo ay ang sarili mo at hindi mo pa magawa ng maayos. Nakuha ulit ni nanay ang bahay ng libre plus damages mula sa civil suit. Ang ibang biktima ay nakakuha rin ng settlements kahit para sa ilan, hindi sapat ang pera para maibalik ang pinsala sa kalusugan at tiwala. Ginamit namin ang bahagi ng settlement para iredo ang buong bahay, simula sa office ni Jerry na ginawa naming craft room kung saan gumagawa na ngayon si nanay ng mga kumot para sa women's shelter. Bawat kumot ay maliit na pagbawi ng space at buhay niya. Nagsimula akong magtrabaho sa Domestic Violence Advocacy Group, nagsha-share ng kwento ko at tumutulong sa ibang pamilya na makilala ang signs ng financial at medical abuse. Kamangha-mangha kung gaano karami ang akala na domestic violence ay tungkol lang sa physical hitting. 1 beses lang ako sinampal ni Jerry. Oo,
Pero ang tunay na karahasan ay ang slow, deliberate destruction ng buhay namin. Ang calculated cruelty ng schemes niya. Ang sampal sa ospital ay visible part lang ng malaking yelo ng abuse. Ang Gary Survivors Club ay patuloy na nagkikita, ngayon ay lumawak sa 12 na babae na na-target niya sa mga taon. Nagbabrunch kami isang beses sa isang buwan sa maliit na lugar na may bottomless na inumin at hindi nag-judge kapag medyo maingay si Darna pagkatapos ng pangatlo. Tumatawa na kami ngayon, talagang tumatawa sa mga bagay na nakakatakot noon, tulad ng pag-claim ni Jerry na allergic sa gluten pero lihim na kumakain ng tinapay kapag akala niya walang nakatingin, o pag-claim na wine connoisseur pero gas station lang ang binibilihan. Si Aling Lina sa kapitbahay ay halos nag-ampon na sa amin. Nagdadala siya ng lumpia tuwing linggo at nakaupo kasama si nanay na nagtuturo ng mahjong habang chismis tungkol sa barangay. Ang anak niyang si Ami ay tumulong na maunawaan kung ano talaga ang ginagawa ni Jerry sa supplements at nag-testify sa trial. Ang isa pang aling nena, ang roommate ko sa ospital, ay nagpadala ng card na proud siya sa akin sa pagharap sa bowling ball-headed fool na yon. 6 na buwan pagkatapos ng trial, papasok ako sa bagong trabaho ko sa Victim Advocacy Center nang makasalubong ko si Becca, ang nurse na nagbigay sa akin ng domestic violence card sa ospital. Naalala niya agad ako. Sinabi niyang sinundan niya ang case sa balita. "Alam ko na fighter ka," sabi niya. "Minsan kasi nahahalata mo lang." Nagyakapan kami doon sa parking lot. 2 estranghero na hindi naman talagang estranghero, konektado sa isang sandali ng kabutihan nang kailangan ko ito.